You know what? We are pursuing many things in this life. Degree, career, financial stability, fame, and wealth. Sino kumatao nga madikadig ito? Am I right? Nagkaroon kat degree. Karoon kati nasayaat nga career, a better opportunity. That you are in a position wherein narigat nga agpaiso trabaho nga matlis adda pa ka kita madasweldom nga nasayaat. Everyone is pursuing a good career, financial stability, nagrigat ti agbyag, especially no pamilyado ka, nga haan nga stable ti finances mo. Agkaroon kat anak, may isa, dua, talo. Eket no nalaing nga aganak ni Mrs., nalaing agputot nila kay, 5, 6, 7, paano na yon kung 10,000 lang buwan-buwan? Talaga naman, you will pursue financial stability. Some others, they want to pursue fame, especially those who are very inclined in social media. Because if you're not famous, then social media is not for you. And of course, wealth. Sino ba naman ang ayaw maging mayaman? You just speak the word million, bukang ma-stimulate tayo kaagad, di ba? Yung bang pambihira, yayaman ka, maging milyonaryo ka. All of these things are earthly pursuits. However, I would like to talk to you tonight on the subject I entitled, Aim for Good Success. Aim for Good Success. Buksan natin ang ating mga Biblia sa libro ni Josue. You think the Bible never talk about success? No, it does. In fact, the Bible is a book and roadmap for good success. Joshua chapter number 1. Basahin natin mula verse 1 hanggang verse 8. I read from the Ilocano since the English will be on your screen. Verse 1. Itan na aramid, kalpasan ti ipapatay ni Moises, nga adipen ti Apo, anagsao ti Apo ken ni Josue, nga anak ni Nun. Akatulungan ni Moises a kinunana, ni Moises nga adipen ko ket natayen. Tumakder ka nga rudita ket balasiwam daytoy Jordan. Sika ken iti suamin daytoy nga umili, iti daga nga ited ko kadakwada. Uray kadagiti metlaeng anak ti Israel. Titong mong galdiso nga iti dapan ti sakam ket baddekan nanto, dayta ti ited ko kada kayo, akas insaok idi ken ni Moises. So, set your foot, claim it, you have it. Verse 4. Manipod ijay letang ken iti daytoy Libano, aginggay ti dakkel a karayan, ti karayan nga Euphrates, isuamin adaga dagiti Hetiyos, ken nagingga ti dakkel a taaw, ti agpalenlen ne kanti init, isunto ti Bedengyo. 5. Awan ti siya sinuman a tao a makatakderto ken ka, kadagiti isuamin nga aldaw ti panagbiag mo. Kas iti kaaddak idi ken ni Moises, kas met ti kaaddak to ken ka. Di kanto baybayan, ken di kanto met panawan. Bumileg ka, ken umingel ka. Takadagitoy at tao si kanto ti mamagbingay ti tawiden da adaga nga insapatak kadagiti amada nga ited ko kadakwada. Isu na laeng abumileg ka ken umingel ka unay. Tapno tong palem nga aramiden ti kasmayalubok iti suamin alinteg. Ani Moises nga adipen ko imbilin na ken ka. Saan mo apagpanawan uray ti makannawan, uray ti makatigid. Tapno agbanag to anarang ay ka iti sa dinuman apapanam. Daytoy alibro ti linteg, ito na yung ating main text. Daytoy alibro ti linteg, dinto umadayo tangiwat mo. Deta nga linteg, natuktukuyin na, is the civil law, ceremonial law of the nation of Israel. Written in Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. The first 5 books, we call it the Pentateuch. The first 5 books of law of Moses or given to Moses. In verse 8, dahito alibro tilinteg, dinto umadayo tangiwat mo, no di ket panpanunutem to ti aldaw ken ti rabii, tapno tong palem nga aramiden, itikas mayalubog ti suamin nga danay surat ken ka. Ta itikas ta, ti dalan mo narang ay to,
ket addan to na imbag abanag mo. Thou shalt have good success. Let us pray. Agyaman kami, Apo, iti Biblia, our roadmap. Itod mo kada kami ti mata nga makakita, kadagiti kinabaknang ken naimbalitukan nga prinsipyo, nga sana makita ti gagangay nga tao. Ti Santo Espiritum lukatan na kumati panagpanunot mi, ket kas panangisagana mit puso mi nga umawat, agsao kada kami, Apo Diyos. I-explikar ko, ngam sikat agsao kada kami. Kadagawid kam kuma, nga either naliwiliwa kami, no adda kami ti pagayatam, matubngar kami, no awang kam ti pagayatam, ket makarit kami, no mangrugrugi kami, nga mangaramid ti pagayatam. Bendisyon naman ti internet service, tapnon digiti amin nga sanctuaries, kanami nagbuybuya, no kasano trik na digiti addadtoy, kas demot ti panakaidanon kadakwada ti mensahem. Come ti wisdom ti adipan mo in Jesus' name. Amen and amen. So ti paulo ti message tayo kakabsat, aim for good success. Naadaw data, iti verse 8. Basaan tayo mampay uli. The verse in verse 8, it says, Joshua 1:8, everybody read. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Not all successes are good. Not all successes are good. Yan ang gusto kong success. I want a good success in my life. You might ask tonight, Pastor, what is this good success? So, i-share ko kada kayo the qualities of a good success. What are the characteristics, the defining points of a good success? Kat aday ti upat nga biblical points ngay nak-share kada kayo, kat dito yung kakabsat nga i-measure wano ihambing ti biyagyo if you want to have a good success in your life. Would you like to have a good success? Number 1, good success originates from God. Good success originates from God. Di kayat nga sawan kakabsat, haan nga bukod tayo, iti mangpartuat iti good success. Ti balaygi nga naimbag, naggapo ka na po Diyos. Hello? Ibig sabihin, there is no true and real success apart from God. Whatever success you have in life, no awan ni Apo Diyos ijay, is not a good success. It is a success, but not a good success. Tatipod no nga naimbag nga balaygi, ni Apo Diyos tinagapuan na. Good success is a success na kasama mo ang Diyos. Hindi yung nag-succeed ka na hindi mo siya kinakailangan. Ang good success ay tagumpay na kasama mo ang Diyos. That is number 1. Good success originates from God. Number 2, good success is aligned with God's agenda. Good success is aligned with God's agenda. No agenda, kasla ko ba meeting? No meeting, at the agenda na, these are the points, concerns, plans, projects, problems to settle, to discuss, and to talk about. That's what you call agenda. Lahat tayo, may mga problema, plano, desire, concerns in life. But good success is not about your plan. Good success is about God's plan. So when you talk about good success, it's not about you. It's about Him. It's not about yours. Hindi yung itong plano ko, itong gusto ko, pangarap ko, na-achieve ko. Success yun. Pero it does not necessarily mean good success. Sapagkat ang good success ay na-achieve mo ang plano ng Diyos. Ibig sabihin, you have to learn to think, to turn away
from your own plan, your own personal ambition, and selfish desires, and start to seek God's will and say, God, what is your plan for me? I will pursue that. That is good success. Kung titingnan natin sa ating binasa, verse number 2, God told to Joshua, Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise. Alam nyo, yung word na arise, nakats ang attention ko doon. Ibig sabihin, take charge. Ibig sabihin, take the lead. Ibig sabihin, take the responsibility. In other words, Joshua, gawin mo ang pinagagawa ko sa'yo. Meron akong agenda para sa bansa. Sabi niya, and all these people unto the land which I. The I there is not Joshua. The I there is God. Diyos yun. So ibig sabihin, sinasabi ng Diyos kay Joshua, bumangon ka, tumakder ka, ilungalong mo, idalan mo, idauluam ti Israel, nga mapanda ijay daga, nga insaga nagpara kadakwada. In other words, God has a plan for the nation, and He is calling Joshua to this agenda. I'm telling you what, you can have your dreams, ambitions in life, that's only yours. It is better to be a part of a cause that's bigger than yourself. That's why, listen to me now, that tayo nga believers, that tayo nga Kristiyano, naayaban tayo to be a part of a cause, an endeavor, a project, a mission that's bigger than our personal dreams. For example, in Matthew chapter 4 verses 17 to 22, ganito ang pagtawag ng Diyos sa atin. Okay? Kaya nga, alam nyo, ito bago natin basahin yan, marami tayong mga kamag-anak at mga kaibigan at mga colleagues na nag-wonder sa atin mula nung tayo nakilala natin si Jesus. Sabi nila sa'yo, nagbago ka. Ano ang nagbago sa'yo? Paano ka binago? What changed you? Of course, what changed you is Jesus Christ. So it's not about what changed you, it's about who changed you. Nakilala ko si Kristo At mula nung nakilala ko si Kristo, nag-iba ang aking agenda sa buhay. It's no longer about me, it's already about Him. Sabi ng Bible sa 2 Corinthians 5, that they which live, or those na magkaroon ng relasyon na kay Kristo, anong mangyayari? Will no longer live unto themselves, but unto Him which died for them. You will not be surprised kung bakit mahirap mag-invite ng mga wala pa kay Kristo sa mga ganitong gawain. Bakit? This is not their agenda. Bible is not their agenda. Church is not their agenda. God is not their agenda. They have their own God in their life. Tama ba? Pero pag nakilala mo si Kristo, hindi pwedeng hindi mababago ang agenda ng buhay mo. For example, in Matthew chapter 4, let's read, from that time, Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Remember, idimay ni Jesus 2,000 years ago, during His earthly ministry, He preached a message, and the title is always, repent. In other words, turn away. This is what people are afraid to do, to turn away from. Repent. Nga iwaksida di wrong belief, wrong philosophy, wrong mindset ti panagbiag, people do not want, handa kayat nga pagpanawan, dagitihan na usto, nga prinsipyo ti biagda, they do not want to be identified with Jesus. They do not want to be related with Jesus. They want to have a religion, but not Jesus. Are you following me? Alam nyo, dito sa Pilipinas, people have religion, but they don't have Jesus. Makuna lang nga, religion na. Pan makisimba, makuna lang nga, religyoso. Ngimawan relasyon na kan Kristo. I'm telling you tonight, your religion cannot bring you to heaven. Your religion cannot save you. So religion, the Bible has nothing to do with religion. All the Bible is about is Jesus Christ. Mawatan niyo kakabsat? Kaya kung ngayong gabi, kontento ka sa buhay mo,
na meron kang personal agenda, tapos nagsisimba ka para lang masabi mo na, at least religious din ako. You're wrong. Because when you want to really get into the Bible, it's not religion that you will find out. It's Jesus that you will find out. So life is about relationship with Jesus, not about religion. Ngayon, nung nandito si Kristo, ito na, dinangangaral siya. Siya pa lang nun Siya pa lang. Okay? After na binautismohan siya ni John the Baptist. Kasi bago nagsimula ng ministry si Jesus, binaptize siya ni John the Baptist. Now, nung magsimula ang gawain ni Jesus sa earthly ministry, ito na, verse 18. Ito. And Jesus, walking by the Sea of Galilee, bye-bye. So two brethren, at nakita ng agkabsat, sinuda, Simon called Peter, and Andrew his brother. They were busy. Casting a net into the sea, for they were what? So makita yo, these two brothers had a business. And I'm telling you, no adalam ti context, no biblical culture, Andrew and Peter were no ordinary fishermen because they owned a boat and a net. So they are big-time fishermen. Kumbaga sa ating kapanahunan, may yate po sila. Mayaman silang fishermen. Sila yung mga fishermen na talagang naghuhumuhuli ng maraming isda. Mayaman sila. In other words, when you talk about life, you talk about career, they have it. You talk about family, they have it. You talk about financial stability, well, we could say they have it. You talk about wealth, they are on the road to it. But suddenly, Jesus called them. Alam mo, ang prayer ko, lahat ng ating pinupuntahan, pag nakausap natin ng gospel, sana itouch sila ng Panginoon, kagaya ng pagtawag niya kay Pedro at Andrew. And you are here tonight, not because of a personality nga nang pilit king ka. Tayo mga members nandito, tayo alam natin na reason na bakit tayo nandito, si Jesus. Jesus Christ. If you are here, not because of Jesus Christ, di ka magtatagal. See, Jesus, so they were casting a net into the sea. Now, verse 19, ito, sinabi ni Jesus, verse 19, and He saith unto them, follow me, and I will make you fishers of men. Notice the change of agenda. By using the same sense, fisher. Ang galing ng Lord, di ba? Kung halimbawa ngayong gabi, si Atty. Sanyata, itatouch ng Panginoon. Sabi niya, Sanyata, halimbawa lang, attorney follow me. I will make you a defender of the faith. Kasi abogado eh. Ang abogado, nagdidepensa sa client. So in the same sense, the Lord will call you to a spiritual agenda where God tells you, follow me, I will make you to be a defender of the faith. Parang ganun yung sense na sinasabi ni Kristo dyan. Follow me, I will make you fisher of men. Ibig sabihin, ngayon, hindi na isdang huhulihin nyo. Tao na. At gagamitin nyo ang inyong fishing skill sa paghuhuli ng isda, ngayon, sa paghuli naman ng tao. Kagaya ng paghuhuli ng isda, gagamit kayo ng bait. Sa paghuhuli nyo ng tao, bait din ang gagamitin nyo. You need to win people to Christ. Okay? So, makita yung kakabsat agenda ang pinag-uusapan natin. Kung sa secular, sa career, successful na itong magkapatid. Pero Christ was calling them to a good success. Kaya yung ating punto, good success is aligned with God's agenda. You have yours. Pero alam mo, if you are a follower of Jesus, then you are called to do God's agenda. Ito. Ang nakakatuwa, verse 20. Tuloy natin magbasa, verse 20. And they straightway left their nets and followed Him. Iniwan nila ang kanilang trabaho, negosyo, pinagkakakitaan, sumama kay Kristo na walang promised support. Kumbaga sa mata ng mga kapwa nila mangingisda,
Nasiraan na ba kayo ng tuktok? Iniwan nyo ang pangkabuhayan, sasama kayo sa isang taong hindi nyo kilala, na hindi nyo alam kung mapapakain niya kayo. Alam nyo, ganyan din ang naririnig natin sa mga unbelievers pa eh. Ano ba ang nasundan mo? Anat na nasarsarak mo? Anat naknakan mo? Kasano kang agbyag? Apay, pakanan na kata church yo? Apay, tapastor mo't mang biyag king ka? Same. I was wondering, in my mind, iniisip ko, ano na lang ang iniisip ng mga kapwa nila mangingisda nung biglang iniwan ang kanilang negosyo, pinagkakakitaan, pangkabuhayan, at biglang sumama kay Kristo. Bakit ho? Sapagkat sa word ni Kristo, they felt the power of His word and they saw an agenda that's bigger than catching fish. Nakita dati may nga misyon ti panagbiag nga dakdakkel ngam di agkalap lang ti kwarta. You know why? In the practical sense, kasi no tilang goal mo ti panagbiag agpabak nang you are just going around and beating around the bush. Kasi look ha, apay nga mapangka agubra, apay nga agabrod ka, apay nga ingkat Manila, apay nga agsara ka employment, tapno da kwartam. Adakat sa bali nga rason. Are you going to work to enjoy work? Who among of you are going to work just to enjoy work? No, you don't. You go to work for money. That's very practical. Now, why are you going to work for money? Why do you want money? Pastor, it's not that I want money. I need it. That's it. Necessity. Ngayon, yung iba naman gusto magkaroon ng mas malaking opportunity kasi they don't need money. They want more money. Now, why do you need money? Why do you want to have more money? Why? Because of your personal. Tama ba ako? Sarili. I want to have a house, I want to have a car. While practically there's nothing wrong in itself because even our God says, I'll provide for your needs. I care for you. No kasano nga digiti bilit mangan kayo met. Bahala ako sa inyo, sabi ng Lord. Pero, ang sabi ni Kristo, seek ye first the kingdom of God. Unahin nyo ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, paghariin nyo sa buhay ninyo ang agenda niya. At huwag kayong mabahala sa provision nyo, sapagkat hindi ka pababayan ng Diyos. At sabi doon, all these things shall be added unto you. And we have found Christ to be true. Hindi niya pwedeng talikuran ng pangako niya. Na pag inuna mo siya, hindi ka talaga niya pababayaan. Naintindihan nyo ngayon? So itong mga magkapatid, iniwan nila yung net. And they followed the Lord. Mas matindi itong 21. Verse 21 tayo. Okay? And going on from thence, so sino nang kasama ni Lord? Sino kasama niya na? Peter and Andrew. Magkapatid yan. Going on from thence, he saw other two brethren. Aba, may nakita na naman siya, dalawang magkapatid. Sino sila? James the son of Zebedee and John his, sino yon? James and John, mangingisda uli. In a ship with Zebedee, their father. Yung kanina, wala yung tatay. Ito naman, kasama ang tatay. Mending their nets. Ano, brada? Madamadan nga akasan, ipakpak ni jay nets da. And he called them. What a blessing. He called them. Inayaban na ida. Importante ta word nga call. So nga deti ka datayo kakabsat, no apeng nga dagad doy, nagrespan ka ti panangay ayab ti apo king ka. Mabaling nga da inaramat na nga tao nga instrument nga nangayab king ka, but actually, instrument lang yon ti talaga nga nangayab king ka ti apo. And I hope that you will see that tonight, that your being here is not an accidental presence. It is not because of anybody else. Instrumental lang po yan, but it's God's calling. And it's God's appointment with you. Kaya ngayon, He called them, 22. Ito matindi, 22. And they what? Hindi nagdalawang isip. Alam mo, ang mga tao, ang dami pang iniisip bago mag-commit sa Panginoon. May mga kino-consider pa. You know what? I believe in Jesus. I have nothing wrong with Him, but seeing you, how you exercise your faith in Him, marami pa akong kino-consider. May mga barkada ako, may family ako, may future ako, may mga pangarap ako eh. Kaya,
para mong sinasabi na itong mga bagay na ito na mahalaga sa'yo, naging barrier, hadlang. Don't make those things barrier. Otherwise, the Lord will take them away from you. Amo urayin nga ikatan ti Apo, di kita nga lapod ti biyag. Mga pagrasrason mo nga lapod, baka alaan ti Apo. Because why? He loves you so much, He cannot allow anything to hinder you from coming to Him. So, they left the ship. Yung kanina, they left their nets. Mas mabigat ang iniwan nito, ship. Mas mahal kaya yon. Pero may mas matinding iniwan, their father. Kasi nung panahon ni Jesus, alam nyo naman ang culture, amoy culture in the time ni Jesus Christ. Jesus Christ was, He was not accepted in the society. He is not accepted. Para sa society, He was introducing a doctrine that is allergic to the Jewish. Allergic. Amoy ka na sa allergic. Pag nagsalita, may reaction sila na hindi maganda. Kumbaga kakabsat kat kontra-tempo. Kumbaga, kung ano yung flow, kasla kada tayo, like in our time, alam nyo ba, pag talagang itinuro natin ang salita ng Diyos, hindi talaga magugustuhan ng community eh. Because whatever the Bible teaches will always be opposite to the direction and current and influence of the world. It's always the opposite. Kaya, napansin nyo ba, pag may iniimbita kayong mga bisita rito, pag uwi, amuyot may isang comment nagipulong ka kan pastor la. Api tirtiraan nak di pulpito. Api ibagbaga na di gijay. Nagibaga ka, kingkuha na ala. Hindi, wala namang nasusumbong eh. Sinasabi lang natin ang totoo. Kanya lang kasi ang posisyon ng buhay ng tao is on the opposite, kaya kontra sa Word of God. Are you following? So they left their sheep, their father, and then what? Followed him. My question tonight is, you talk about good success. Kasi ang sarap pakinggan eh, success. Tapos suddenly i-attach mo, good success is about following Him. Ayoko na ng good success. Because to many people, they have a wrong interpretation about Jesus Christ. Sabali ngamin kakabsat, iti maiamu da maipanggap kang Jesus. Akala nila, pag once nga inaccept mo ni Jesus, kat sinurot mo ni Jesus, awanin, agbalingan na liday ti biyag mo, agpugrot ka, kat katawaan na kataon. People do not want to have that kind of life, and many people are not prepared for that kind of life. But they don't realize the deeper sense about Jesus Christ. Pero alam nyo, there is no true and real success apart from God's plan and will for your life. So nga datayo kakabsat, listen to me now, as believers of Jesus Christ and disciples and followers of Christ, antay liplipatan kakabsat, we are here for God's agenda. Inayaban na tayo. Iso nga, look at this. What did we do? What did we do? In-dedicate tayo, tibiyag tayo, karir tayo, anapay, houses tayo, luglugan tayo, paghubraan tayo, kat anak kinuna tayo, Apo, amin digito'y naggapudagan ka, kat agyaman kami, kat adto'y nga idatag mi mulaang kan ka, tanuan yaman ti kayat mo nga pangusaran, digito'y nga inpaay mo, kas instrumento iti trabaho, nawaya ka nga mangusar kada kami. Do you have that prayer? Is that the desire of your heart? Would you be willing nga usaran ti Apo tabalayo for Bible studies? Would you be willing nga mausar talugan nyo nga pagsundo digiti umay kapilya? Would you be willing nga deta pagubraam extension ti HBBC? Do you know why I am going to speak on a MMSU next week? Sapagkat meron tayong mga members na nandun sa department na yon. And ang nakakatawa actually, nung mag-meeting daw sila, sinualan tayo nga agsao. Tuno Thanksgiving service tayo, kunada. May sinabi na, Pastor, ganito, ganyan. Hindi, lagi yan. Si Pastor Proby, sabi nung isang teacher, hindi natin member yon. Si Pastor Proby, siya na lang. Tapos sinabi, Marisa, si Marisa member natin. Tanungin mo na si Pastor Proby kung available. So nung tinanong ako, I look at the date and I was available, sabi ko, go ahead. You have my approval. Sige, punta ako dyan.
Amen? So, are you willing? Kasi kung yung trabaho mo para lang sa sarili mo, natay ka, selfish ka, self-centered. Pero kung Kristiyano ka, pinagamit mo yan sa Lord, pinagamit mo yung buhay mo, yung talents mo, resources mo, willing ka na in-invest yan para sa Panginoon. I'm telling you, good success will be rewarded in heaven. It has eternal dividends. Nagsaya atan aya, nga digijay temporaryo nga inted ti Apo king ka, kat saan laeng nga detay temporarily natay ka na batim, ngem na aramat kat iti nakaaramatan na, adda pa ka inaigan na iti kinagnanayon di langit. This building, we cannot bring it to heaven. But all the money and resources is spent, invested to construct this building is recorded in heaven. And it will be properly, duly rewarded in heaven. So ang tanong ko sa iyo, you can be rich in this life, but are you rich in heaven? Are you with me? Good success is aligned with God's agenda. 3. Good success is a byproduct of observing God's laws. Good success is a byproduct of observing God's laws. Kahit nangasawan ka kapsat, hanta yung ma-achieve. Kasi, deti good success, kung ano Diyos 1:8, meditate day and night. Listen, God's word is our core values. Now, if you are in a company, if you're a businessman, maawatam ti ka na sa unti core value. Because core value are the basis of the beliefs, priorities, and actions of a company. Without core values, a company will not succeed. So kada tayo nga believers of Jesus Christ, the Bible is our core value. Meaning to say, detoy ti basis ti pamati tayo. Whatever we believe is derived from this book. What we call faith, DJ ko na tayo nga pamatik, prinsipyo, product data, ti sa utiapo. I don't know with you tonight, you have your own belief. But if it is not in accordance with the Bible, then you are not living out the biblical Christianity. How could one be a nation without a constitution? Papaano maging bansa ti may nga pagilian no awang constitution na? It will be chaos. Hangkadi. Di ba nakagulgulo ti may sa pagilian no awang constitution? Am I right? And how can one claim to be, I'm a Christian? Is your belief according to the Bible? So core values, basis of our belief, are priorities. Ana't mas iyon una tayo? Bakit yun ang mas inuuna natin? Saan natin kinuha yung panunot na yan? Dito? Apay nga no Sunday, uri adot labaam, beang ka, dita nga laban, inakpela makigimong. Bakit ganon? Dahil dito? Bakit pag Wednesday night, nabambannog tayo, kuna tayo? Okay. No, daak ti balay, nabannog ti riknak. No, daak di kapilya, nabannog ti riknak. Inaklata di kapilya, iso-iso nga nabannog ti riknak. Naka-prayer meeting akpay, makangagakpay ti sa utiapo. Saan galing yung ganong pag-iisip? Dito. Eh yung iimbitahan mo, awisan ka man di church. Kasting amin. Saan galing yung ganong isip? Sa Bible ba? Saan galing yon? Personal agenda. So tayo, ang good success natin is through the guidance and direction of our core value, the Word of God. It is the base of our belief, our priorities, our behavior, our conduct, how we conduct ourselves. It guides our decisions and actions. So good success is a byproduct of observing God's laws. Number 4, last, good success is centered on Christ. Kaya nangasawan, deta balay game, awan lugar mong agpangas. Kasi ti sentro na ni Apo Jesus. You know why people are so egotistic about their achievements and successes? Because they don't see Jesus in it. Handa ba kita ni Kristo dyan? Kasi kadakwada, wala si Kristo sa kanilang isip. So tonight, alam nyo, if you are going to summarize the point
It goes back to Christ. It's either tibiyag mo ket adda ken Kristo no awan. There is no true success apart from Jesus. May bilang mo ka dede ta success mo no awan ni Apo Jesus iti dayta? No, it's not. For example, sino ka dagiti mahilig ti photography? Okay. No kumada photography studium. Ade may nagpa-picture. Ket agpa-picture da family picture. Kuna dagat ikaman ti background kunana. So, naglagay ka ng background. Prepare mo yon. O post ka yon. Post kayo. Pak. O di nagplaster da. Pinicture mo. 1, 2, 3, smile. Pak. O di nakuha na. O di, sabi niya, go back, come back, 30 minutes. O bumalik ng 30 minutes. Binigay mo yung litrato. Yung picture na. O. Sabi nilang ganyan, ba't puro background? Nasaan kami? Uri ka sanot laing mo nga ng picture di background. Failure ka kasi awan di subject. Uri ka sanot laing mo ti panagbiag no awan ni Kristo, failure ka ti imatang ti Apo. Mabaling ka success ka ti imatang ti tao. Million ti likes mo ta Facebook. Umadu ti followers mo, ngam failure ka ti imatang ti Apo kasi kadigita nga balay game awan ni Kristo. Because good success is centered on Christ. He's your Creator, He's your Savior, He's your Lord. How can you live without Him? Isong amuiti ko na ni Apostol Pablo. Look at this. Apostle Paul is a renowned lawyer. He's a member of the Sanhedrin. Sanhedrin is a Supreme Court in equivalent sa atin. Juez, kumbaga. Teacher of the law. Pero alam nyo, he was a persecutor of the Church of Jesus Christ. Amin nga maamuan na nga mamati kan Kristo, papatayin na amin, ibalod na amin, tiliwan na amin ida. Because according to him, sa kanyang turo, sa kanyang doktrina, illegal sila, kolorum sila. Nagtatayo sila ng isang society na laban doon sa kanilang civil ceremonial law bilang mga Jewish. Kaya hinihuli niya sila. He took the law in his own hand and apply it and execute Christians until one day, he met Jesus on the road to Damascus. At doon niya nakilala, sabi niya, "Who art thou, Lord?" Sumagot si Kristo, sabi niya, "I am Jesus whom thou persecutest." Alam mo, ako naniniwala, you will have your turning point in life. Kayong mga nanonood ngayon, kung hindi niyo pa kilala si Kristo, you will have your turning point in life. Magpapakumbaba ka rin, makikilala mo si Kristo. Pero, dalawang period of time. It's either you will have the turning point now in your lifetime or you will have the turning point after you die. But you will always have your turning point. Kasi pwede ngayong nabubuhay ka pa. Sabatin na ka ni Kristo na, kat talaga nga sumuko ka kingkwana. Lord, kunam, I stop living myself. I embrace you, accept you into my life as my Savior and Lord. Or, if you have continuously rejected Him, adut pastor nga mangipagangking ka ti message, isarwam, I mean, that's your will. Sarili mong will yun eh. At hindi naman Diyos ang nagpapagana dyan, sa'yo na lang eh. Lagi mong anong tawag sa Tagalog yun? Niluluwa mo lagi yun. Diba? I'm telling you. Okay, listen now. One day you will die. And when you die, you will realize everything. And will begin to bow before Jesus' feet and say, "Lord, Lord, Lord, save me." And God will tell you, it's too late. It's too late. Because there is no salvation after death. Wala na. It's too late. You had your chance. Nagpadala ko ng mga pastor, mga ngaral. Wala kang ginawa kundi i-reject sila. You were too proud of yourself. You were very proud. Because I'm telling you, any person who will reject Jesus Christ, they will admit it or not, they're proud. Hindi mo i-admit ang creator mo sa buhay mo. Hindi mo i-admit ang tagapagligtas sa buhay mo. You must be proud. Who do you think you are? Naintindihan niyo mga kapatid? We are nobody without Christ. Kaya alam mo sabi ni Apostol Pablo, sabi niyang ganyan, "When I met Jesus Christ, I counted all things but dung." The word dung
refers to an area in Jerusalem nga isot pagayusan digiti aming nga takki. It's not just waste. Hala nga basura, takki talaga. Dung, deposito. Do you know what he says? What he's saying? Nothing else mattered compared to Christ. Not past religion, family, career, achievements, civil and ceremonial privileges. Kasi Hebrew siya eh. Ang Hebrew, pag pinanganak ka, as a Hebrew, may pribilehyo ka. But he said, nothing else mattered compared to Christ. And so he was willing to pay the cost. Kaya ano nangyari? The persecutor became a preacher. Iniwan niya ang kanyang agenda to do God's agenda. He may not be a success in this world, but before the eyes of God, he is a good success. A success that is centered on Christ. Listen now as I close. A success that is centered on Jesus, it starts with a personal relationship with Jesus. Tipangrogyanan na iti good success ket personal relationship with Jesus Christ. Na makilala mo siya na totoong tagapagligtas ng buhay mo at gagawin mo siyang Panginoon ng buhay mo. Doon nagsisimula ang lahat. I'm telling you this. You might tell me tonight, Pastor, amom no once nga namamu ko ni Apo Jesus, it will cost me many things. Right? I agree with you. I agree with you. Once ka namamum ni Apo Jesus, it will cost you many things. Siyempre, di pa nakamamum ti Apo, panawang bisyo mo na eh. Tama? Tatalikuran mo na yan. Kasi nakilala mo na si Kristo. Tama po ba? I mean, if you have known Christ, why continue from the former way of life? You will now live for Jesus. Okay? So you will tell me, Pastor, alam mo kasi, ang makilala si Kristo, it will cost me a lot. Ito naman ang ibabalik ko sa'yo. Especially those who are watching on Facebook, YouTube, listen to me tonight. If you think that knowing Jesus will cost you a lot, how about this? Knowing Christ, not knowing Christ will cost you your soul. No kunam nga ti panakamamok kan Kristo will cost you a lot, di hammo panangamamok kan Jesus Christ, amum iti cost na your soul. Can you afford to refuse Jesus at the expense of losing your soul? Eh sabi ng Bible, what shall it profit a man if he gained the world but lose his own soul? Yan ang tao eh. I want to gain the world. I want power. I want fame. I want wealth. Kaya nga pag pinanganak, kunin ko lahat ang aking makukuha. Di ba? Close open. Tapos pag namatay, wala akong nakuha. Yan lang ang buhay ng tao. E pag namatay ka, ang importante pag namatay ka, hindi yung magkanong ipon mo eh. Wala na yun. Wala ka madadalang ipon sa langit. Oray man pa ipon tanat ba? Awa maitugot mo. Adaka di ka kabsat. Tilang nasisita numatay ka, papananta kararwam. So are you sure that when you die, you will go to heaven? If you are not yet sure, Jesus offers eternal life. You can either accept it or reject it. It's a gift from God. Binayaran niya sa krus. It's called redemption. Tinubos tayo, redeem. Jesus had to come down from heaven and pay the price of your sin, my sin, dying on the cross to redeem us. Tapno subutan na tayo, isubli na tayo iti Diyos. Because we've been separated because of sin. Adam's sin. Nahiwalay tayo sa Diyos. Kaya ang tao patungo sa impyerno. Pumunta si Kristo para i-reconcile tayo sa Diyos. At ang sabi ng Bible, whosoever believeth in Him. The word believe is not just a knowledge, faith. It means that you receive Him as your Savior. Kasla barukan balasang. Kung nandiyan barukat, ading ay ayateng ka. Mamati di balasang. Uray mamati, awang perelasyon da. Not until nga di balasang kuna na manong awatek ta ayat mo. No inawat ng di ayat na, ada relasyon dan uray di da pinagkasar. Tonight, God loves you. He sent Jesus to die on the cross for you. Would you receive Him into your life and say, Lord Jesus,
I receive you into my life as my Savior. Pag nakilala mo ng lubusan si Kristo bilang tagapagligtas, you know what? You talk about reality, you talk about truth, a sense of peace will pop out in your heart. Peace na alam ko na pag namatay ako, langit ako pupunta. Can you imagine that? What people fear is death. How many of you are afraid to die? We are all afraid to die. But you know what? It is not death that you should be afraid about. It is hell that you should be afraid about. Nga patay dapat kabutang mo. Ti dapat kabutang mo, impyerno. Kasi matay tayo mo lang. Mangang ka, matay ka. Di ka mangan, matay ka. Mangang kalata na matay ka mo lang. Uminom ka na samit, matay ka. Hangka uminom na samit, matay ka. Uminom ka lang na samitan, at least napadasa. Mangang taba, matay ka. Di ka mangang taba, matay ka. Mga kalatat taba na matay ka tumulang. My point is, matay tayo amin. Ang tanong, saan pupunta ang kaluluwa mo? Kaya ngayong gabi, lahat kayo, if you're a visitor tonight, all of those watching on Facebook tonight, this is Christ's invitation. It's not me. It's the Lord inviting you. Come. Jesus said, come. Umay ka. Kat kunam ti apo ita, kunam, Lord, umayakan ka. I acknowledge that I'm a sinner. I cannot save my soul. I have a religion, but it cannot save me. And I know that my good works are good, but they cannot save me. And you are my Savior. It's clear to me. I receive you into my life as my Savior. And Jesus said, whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. That's more than any treasure that money can buy. Hamu magatang ta parmasya at eternal life. Hamu magatang yan ta mall ti eternal life. Libre sagot ti Diyos through Jesus Christ. So I want every head be bowed, every eye be closed. Agdumog tayo, kidam tayo amin. Those who are watching on Facebook tonight, I know marami tayong mga members, sinare yan sa inyong mga kaibigan para mapakinggan ng gospel. Very clear. This is the invitation of Christ. I want you to pray with me, okay? Especially po sa ating mga guests. You have heard the message tonight. It's not religion, it's Jesus. It's relationship. Pray this prayer from the heart, from the bottom of your heart. Pray with me. Surutundak Ilocano. Surutundak. Apo Diyos, agyamanak, tinaindaklan nga ayat mo, ket bigbigek, asyak managbasol, agturong ti panakadusa, nga magyamanak, ti sakripisyom, anatay ka ijay krus, na itanem ken nagungar, tabinayadam, ti dusa digiti basol mi. Anugote ka managbasolak. Apo Jesus, masapol ka. Itanga ka nito, January 22, 2023. February 22, 2023. Apo Jesus, awaten ka itibiyag ko. Akas mangisalakan, ken manubot ko. Agyaman ak apo, itisagot mo kanyak, abiyag nga agnanayon. Ken tinagan ko, ana isurat, ijay libro ti biyag, ijay langit. Thank you, Lord, for saving my soul. Amen. Palakpakan natin. Who among of you prayed that tonight? Huh? You have accepted Jesus Christ as your personal Savior. You know what? If you have received Jesus as your Savior, the Bible says, in bilang nakaitid Diyos nga anak na. Hanga aming nga tao anak ti Diyos. Naisina tayo gaputi basol. Pinarswa na tayo, yes. Ngem digidjay mang receive kun Jesus, agbalin nga anak iti Diyos. What a blessing. Now, you can start to follow Jesus. And follow His agenda in your life. Amen?